Okay mga kababayan, isang maganda at mapagpalang araw ho sa atin lahat ngayong araw ho ng Martes. Ika-12 ho ng Disyembre taong kasalukuyan po mga kababayan, mga ka-legit Dabber Cards. Oras ay ganap na alas 12:15 na ho ng tanghali dito sa Pilipinas. Pilipinas Standard Time. Panibago live, panibago reaction, opinion, analysis naman po matutunghayan nyo dito sa ating YouTube channel. Walang iba ko po ang inyong lingkod, host Chris Ulo. Ay sa mga bagong pasok pa lang ho dito sa ating munting programa, welcome na welcome ho kayo kay Chris Ulo ha. At sa mga kababayan ho nating OFW, isang magandang umaga, hapon, gabi, saan man sulok po kayo ng mundo, nakikipanood ngayon. Okay, pag-usapan ho natin itong si Paulo Contis, no, na kung saan nung nakaraan ho sobrang pa-hype ho diyan sa kanilang programa na unknown program diyan sa GMA7, Nakapuso na Walang Tibok. Na kung makasigaw, akala mo naman talagang mismong taga Tape Incorporated siya, na akala mo kamag-anak ng mga halusos. Itbulaga, Itbulaga. Itbulaga, Itbulaga, Itbulaga. Pero ito mga kababayan, mga ka-legit Dabber Cards, magmula hunong isinigaw-sigaw niya yon at yung apela nila ibinasura ng IPO Philippines, abang nung mga sumunod na araw, etong si Paulo Contis medyo parang tumatamlay na. Makikita mo na parang yung sigaw niya ng Itbulaga sa mga mata niya may halong lungkot. Siyempre alam nyo naman, ang mata hindi ho basta-basta ho yan makakapagsinungaling. Sabi nga nila kaluluwa, ano raw yan, bintana raw ho ng kaluluwa ang mata natin. Although yung bibig ni Paulo ngayon may pasigaw-sigaw pa ng Itbulaga! Itbulaga! Yung mata niya malungkot na. Malungkot na. Siguro naiisip din ni Paulo Contis na balang araw sigurado, malapit-lapit na, hindi na Itbulaga ang maisisigaw namin dito. Malamang ang maisigaw namin dito magbabalik ang Nevermind Show. Eto mga kababayan, isang lalaki hindi na ho nakapagpigil dito ho kay Paulo Contis. Binasag na ho ang kanyang katahimikan at sinermonan niya ito si Paulo Contis. Damay na ho itong nanay-nanayan niya na si Lolit Solis. Itong lalaki ho na to talagang hindi na nakapagpigil. Basahin ho natin to mga kababayan. Bakit agila yung tumunog? Kamakailan ho kasi mga kababayan, to mga nakaraang araw, itong nanay-nanayan ni Paulo Contis na si Lolit Solis ay nagbigay ho ng pahayag itong ina-inahan niyang si Lolit Solis. Sabi rito sa kanyang statement. Iniling kasi ni Lolit Solis sa kanyang Instagram account kamakailan na sana ay mahanap na ni Paulo ang forever nito nang maging matibay na sandalan umano ng aktor kapag dumilim ang paligid. Nako, mga kababayan, mga ka-legit Dabber Cards, itong nanay-nanayan niya na si Nanay Lolit Solis hinihiling niya na sana raw itong si Paulo Contis mahanap niya na raw dapat ang kanyang forever. At malapit na raw dumilim ang paligid nito. Nako, ba't kaya nasabi ni Lolit Solis na itong si
Paulo Contis, pinaghahanap na ng forever kasi pag daw dumating na ang kadiliman daw ng paligid niya, aba may makakasama at may masasandalan. Bakit kaya nasabi ni Nanay Lolit Solis na malapit na dumilim ang paligid ni Paulo? Nako, pwede kaya ito talaga si Paulo Contis makasuhan ng TVJ? Kasi nga nung nakaraan, napanood nyo yung ginawa nating live. Ayon sa rules at batas ng IPO Philippines, o pwedeng masangkot ang mga host dito sa usaping trademark na issue na Itbulaga. Kasi binabanggit ni Paulo ang Itbulaga, which is hindi na talaga sa kanila. Nakapagbaba na ng desisyon ang IPO. O kaso nga lang, gusto pala raw nila umapila. Alam mo yung apila, optional lang naman yan . Importante itong IPO Philippines nakapagbaba na ng desisyon. Kung totoo pwede na nilang i-respect yan. Irespeto. Ito mga kababayan, sino nga ba itong taong ito na kung saan hindi na nakapagtiis? Talagang binasag na ho ang kanyang katahimikan about dito kay Paulo Contis. Basahin natin. Sino kaya ito? Basahin natin . Pinuna ni social media personality Rendon Labrador ang maling payo umano ni Lolit Solis kay Paulo Contis. Ako, magkatunog pala, no? Lolit Solis, Paulo Contis. Sa Facebook My Day ni Rendon nitong linggo, Disyembre 10, makikita ang screenshot ng komento ni Rendon sa artikulo ng isang online news platform tungkol kina Paulo at Lolit. Hiniling kasi ni Lolit sa kanyang Instagram account kamakailan na sana ay mahanap ni Paulo ang forever nito na maging matibay na sandalan umano ng aktor kapag dumilim na ang paligid. Grabe naman ang bata-bata pa ni Paulo Lolit Solis. Parang gusto mo dumilim na ang paligid. Baka siguro na ni Nanay Lolit. Pag natalo na talaga tuluyan ang Tape Incorporated at hindi na ginagamit ang trademark na Itbulaga, baka pulutin sa kangkungan itong si Paulo Contis dahil mawawala na ng noontime show. Ito sabi ni pambansang Apple na Rendon Labrador. Mali po yung advice, Nanay Lolit. Hindi na nga makasustento, papahanapin mo pa naman ng bago. Hanep! Maling-mali ang life coach ni Paulo Contis. O sabi ho ni Rendon, labading dito, bakit daw pahanapin pa ni Lolit Solis itong si Paulo Contis ng forever? Para daw pag sumapit ang kanyang kadiliman sa buhay, may masasandalan makakasama ito. Bakit daw paghahanapin ng forever, hindi na nga raw makasustento? Oy, may palusot dito si Paulo Contis. Iniipon-ipon niya muna raw bago ibigay daw sa kanyang mga anak. Pinalalaki muna ba? Hindi niyo masabi nga, di ba? Kumbaga, iniipon-ipon muna, pinalalaki-laki muna. Sabi niya. Ito mga kababayan si Rendon Labading, ang pambansang Apple na vlogger sa Pilipinas. Pinunaho si Lolit Solis about sa sinabi niyang maghanap daw ng forever. Ito si Paulo Contis. Ano ho masasabi niyo ho rito sa issue na ito? May karapatan pa nga ba ito si Paulo Contis na maghanap ng forever kahit hindi ho nakakapagsustento daw sa kanyang mga anak?
So yun po mga kababayan, yan lang po muna ang update natin sa isyong ito. Kita-kita po tayo mamaya sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po, pansamantala ang inyong lingkod, Chris Ulo. Bye-bye!